Ngayong umaga po, yung title po na pag-uusapan po natin ngayon, ah, galing po sa salita ng Diyos ay, 'yan, unseen love, unseen love. Kita niyo po ba yung screen ko po? Yes, Pastor Robbie. Okey po, sige po. Yan. So, unseen love or sa Tagalog po yung pag-ibig na hindi natin nakikita, hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan. So, unseen love 'no. So, kapag naririnig po natin yung salitang love, ano po yung yung una po nating naiisip 'no? What comes, to mind 'no? For some, maybe, ah, para po sa kanila love is romance 'no? Yung mga sweet gestures, flowers, yung mga heartfelt words. For others, ito naman po yung para sa kanila, yung definition po ng love is family love 'no? It is the kind of love that makes us feel safe and accepted. Para po sa iba, they think of love as friendship 'no? The love that brings joy and companionship. And of course 'no, nandun po yung self-love din 'no, which the world emphasizes more and more today. Nakita po natin 'no, ang dami pong definitions ng love. Pero despite all of this, many people still feel unloved or incomplete 'no. Kabila po ng mga types of love na meron po diyan, marami pa rin pong mga tao na pakiramdam nila o feeling po nila na sila po ay, unloved 'no, o parang hindi po sila kumpleto. Minsan kahit nasa magandang relasyon po yung isang tao, may mga moments na parang kulang pa rin. Some people chase love, trying to find it in success, sa mga relationships, or even material things. Pero at the end of the day, bagamat meron na po sila ng mga bagay po na ito, kompleto po sila ng mga bagay na ito, meron silang successful sila, may mga relationship sila, kumpleto sila ng mga material things na kung yung mga kailangan nila. Pero at the end of the day, uh, they still feel empty. Kumbaga po, parang para sa kanila may kulang pa din. No? There's emptiness na meron pa rin silang na-experience na emptiness deep in their hearts. No? Pero po, yung love or a relationship. No? Yung love po, kung titingnan po natin sa Bible, it is God's very nature. Kung babasahin po natin sa 1 John chapter 4 verse 8, dito, whoever does not love does not know God. Because what? Because God is love. So, maliwanag po na sinabi dito that God is love. Ibig sabihin po, hindi lang po siya o ibig sabihin po yung kanyang nature po, yung kanyang character po is love. This means that true love doesn't start with us. No? Hindi po ito nagsisimula po sa atin. It starts with Him, no? Yung atin pong Diyos. No? His love is constant. Yung type po ng love na meron po ang Diyos, ito po ay constant, unchanging, ito po ay unconditional, and far greater than any love that this world can offer. Ito po ay mas higit pa po sa mga types of love that we can find in this world. Unlike human love, compared po sa human love that can fall or fade, can fail or fade, yung pagmamahal po o yung pag-ibig po na nanggagaling po sa Diyos, ito po ay nananatili pong faithful or tapat, no? At hindi po nagbabago. No? And what's amazing is that He has been showing His love since the very beginning. No? Mula pa lamang po noong umpisa, pinapakita na po ng Diyos, pinaparanas na po ng Diyos sa atin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-ibig. No? Pero madalas, hindi po natin napapansin ito. Sometimes, we think of God's love only in big, miraculous moments, miraculous events sa buhay po natin. No? But what if love has been present in ways that we never realized? Kaya ngayong Love Month po, no, as people celebrate in different ways, let's take a moment to reflect on God's love. Yung love po na nanggagaling po sa ating Diyos. Kung paano po niya pinapakita ito in ways na hindi po natin madalas na napapansin. He shows it in ways that we may not always notice, and how understanding His love and how understanding yung pagmamahal po ng Diyos, yung pag-ibig po ng Diyos sa buhay po natin can change our lives. No? Kung paano po nito mababago po yung ating pong mga buhay. No? Kung tatanungin nga daw po yung isang tao, kung paano po nila malalaman na mahal sila ng Diyos,
or kapag tatanungin po natin sila, papaano mo malalaman na mahal ka ng Diyos? Karamihan, siguro ang isasagot po nila, dahil namatay si Jesus para sa akin. At totoo po yun, no? Totoo po yun. That God's greatest expression of love was when Jesus died on the cross to save us. Pero minsan, parang doon lang po natin tinitignan yung love ng Diyos. Sa isang malaking pangyayari po sa kasaysayan. Sa isang malaking event po na nangyari po in the whole history, no? Or in the Bible. No? Kaya kapag minsan, yung isang tao po kapag dumadaan sa pagsubok, tayo po, minsan naiisip natin, mahal ba talaga ako ng Diyos? Ramdam ko pa ba yung pagmamahal niya ngayon? No? Talaga bang pinag-iingatan ako ng Diyos? No? No? The truth is, no, yung katotohanan po, yung pag-ibig po ng Diyos, hindi po ito nagsimula at hindi rin po ito nagtatapos po sa cross, no? Hindi po ito nagsisimula at nagtatapos nung namatay po yung ating pong Panginoong Jesus sa cross. In fact, yung pag-ibig po ng Diyos, it has always been there, even in ways na hindi po natin madalas na napapansin, no? Or even in ways we don't always recognize. In fact, bago pa lamang po tayo isinilang, bago pa man po natin siya minahal, no? God has already been showing His love para po sa atin. Madalas po kasi naghahanap tayo ng love sa mundo, sa ibang tao, sa mga achievements, sa mga validation ng iba, pero baka hindi po natin napapansin na ang pinakamatibay, ang pinakatapat, at pinakamalalim po na pagmamahal ay matagal na pong pinaparanas, matagal na pong pinibigay po ng Diyos sa atin. Kaya ngayong araw po, pag-usapan po natin yung mga paraan kung papaano po niya pinapakita yung kanyang pagmamahal. Sa mga bagay na minsan hindi po natin agad nakikita, pero sobrang mahalaga po sa ating buhay at sa ating pong pananampalataya. So ngayon, where can we see God's love at work? So tignan po natin. So una-una po, we can see God's love at work, no, in His creation. No? So God's love is seen in His creation. Minsan, kapag pinag-uusapan po ang pag-ibig ng Diyos, iniisip na po natin agad yung mga miracles or yung mga malalaking bagay na ginawa po niya. Pero alam niyo po ba na mula pa lamang po sa simula, pinakita na po niya yung kanyang pagmamahal sa atin po, sa buong creation po niya, sa ating pong mga nilikha po niya, tayo pong mga tao. No? So pinakita po niya yung kanyang pagmamahal sa mismong mundong ginagalawan po natin. Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 1 verse 1, ang sabi po rito, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, sa nabasa po natin, hindi lamang po basta gumawa ang Diyos ng mundo. Pero alam niyo po ba na He designed it with love and intention. Lahat po ng mga kailangan po natin ay inihanda na po ng Diyos bago pa man po niya nilikha tayo pong mga tao, tayo pong mga nilikha niya. No? Isipin po natin, no, bago po niya ginawa si Adam at si Eve, no, nilikha muna po niya yung earth, yung light, no, yung nanggagaling yung ilaw po niya nanggagaling sa araw, yung mga plants, yung mga animals, at lahat po ng mga kailangan po nila. Lahat po ng mga kailangan po natin. No? Lahat po ng mga kailangan po ni Adam and Eve, no? So, ibig sabihin po, hindi lang niya tayo basta nilagay sa isang tuyot at walang buhay na mundo. He made it beautiful, filled with color, variety, and life. No? So, every sunset, every mountain, every ocean, no? Lahat po ito is a reflection of God's love and care. Kumbaga po, nandiyan na po lahat ng mga kailangan po natin. Nilikha na po ng Diyos yung mga kailangan po nila Adam and Eve. Bago pa man po niya nilikha silang dalawa. No? Kung mabasahin po natin sa Psalm 19 verse 1, ang sabi po rito, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. No? So, ibig sabihin po, no, yung creation po ng Diyos, it proclaims the work of His hands. It is a reflection of His love po para po sa atin, para po sa kanyang creation. No? So, minsan, no, hinahanap po natin yung pagmamahal ng Diyos sa malalaking mga bagay. Pero hindi po natin napapansin, araw-araw, no, araw-araw na po pala niya itong pinapakita sa atin.
Araw-araw po niya pinaparanas po ito sa atin. Sa hangin na nilalanghap po natin, sa araw na nagbibigay po ng liwanag, at sa ulan na nagpapalamig sa lupa. No? So, halimbawa po, no, isipin po natin itong illustration po na ito. Isipin po natin yung isang magulang. Halimbawa po yung isang magulang, no, na naghahanda po ng kwarto para sa kanilang bagong silang na anak. No? Hindi lang po basta higaan yung nilalagay po nila para po dun sa kanilang baby. Ang ginagawa po nila, naglalagay po sila ng kumot, ng laruan, at sisiguraduhin po nilang maayos at komportable yung paligid po. No? Yung hihigaan po ng kanilang anak. No? Bakit? No? Kasi mahal po nila yung anak nila. At ganoon din po yung Diyos. No? Ganoon din po yung Diyos sa atin. Bago pa man po niya tayo likhain, inihanda na po niya yung mundo pong ito dahil mahal po niya tayo. Kaya po, church, no? The next time po na you feel forgotten, the next time po na pakiramdam po natin na hindi po natin nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos, ang gawin lang po natin, tingnan po natin yung nasa paligid po natin. Let us take a look at the world around us. Yung bawat ulap sa langit, yung bawat hangin na dumadampi po sa ating pong mga balat, yung araw po na sumisikat po, no? Lahat po yan ay patunay po na meron pong isang Diyos na nagmamahal po sa atin. In fact, His love is written in creation, and it has been there long before, even before na nakilala po natin siya. So yun po, no? God's love is seen in His creation. Ito po ay pinakita po ng Diyos sa kanyang pong creation. Pangalawa po, yung atin pong pangalawang point na titignan is that God's love is seen in His discipline. So kapag naririnig po natin yung salitang discipline, kadalasan yung unang pumapasok po sa isip natin ay pagsubok, paghihirap o parusa. No? Minsan pa nga iniisip po natin na kapag may pinagdadaanan tayo, baka galit yung Diyos sa atin. Pero yung totoo, ang correction po, no, or discipline, ito po ay also a sign of love. Ito po ay simbolo po ng pag-ibig po ng Diyos sa atin kapag kino-correct po niya tayo, kapag dinidisiplina po niya tayo. Basahin po natin sa Hebrews chapter 12 verse 6. Sabi po rito, the Lord disciplines those He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So, ibig sabihin po, hindi dinidisiplina ng Diyos ang hindi po niya mahal. No? Katulad ng isang mabuting magulang na nagtutuwid ng anak. Yung Diyos po, siya po yung gumagabi po sa atin. Hindi para pahirapan po tayo, kundi para hubugin po tayo na magtiwala sa Kanya, na dumepende po sa Kanya, at hubugin po tayo yung character po natin upang tayo po ay madala sa tamang landas, no, sa tamang path na gusto po ng Lord para po sa atin. Isa pong halimbawa po sa Bible, no, na about the discipline po of God is yung story po ni Jonah, no. So kung mare-recall po natin si Jonah, inutusan po siya ng Diyos na pumunta po sa Nineveh. Pero tumakas po siya sa ibang direksyon, no. At dahil po sa sinuway po niya yung Diyos, no, hindi po siya sumunod sa Diyos, dumaan po siya sa matinding pagsubok. Dumaan po siya sa mga bagyo, sa dagat, 3 araw po siya nanatili sa tiyan ng malaking isda. Pero ito po ba ay parusa? No? Kung isipin po ba natin, ito po ba ay parusa po sa kanya ng Diyos? No? Hindi po, no? Hindi. No? Ito po ay pagmamahal po ng Diyos sa kanya. Kung isipin po natin kung hinayaan po ng Diyos si Jonah sa maling direksyon, baka tuluyan na po siyang lumayo sa kalooban ng Diyos. Pero dahil mahal po siya ng Diyos, dinisiplina po siya ng Diyos, no? Pinakita po ng Lord yung kanyang pagmamahal by correcting him, no? By showing him na ito yung dapat niyang gawin. No? Dahil po sa disiplina ng Diyos, nakita po natin na natuto po siyang bumalik at manatili sa Diyos, no?
sa tama at sumunod po sa tamang landas na kalooban ng Diyos para sa kanya. And minsan, iniisip po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay palaging pagpapala at kaginhawaan. Pero papaano po yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin ngayon na ito po pala ay paraan para hubugin tayo, para i-remind tayo ng Diyos na na dumepende tayo sa Kanya, na ito po pala yung paraan ng Diyos para hubugin tayo. Hindi dahil gusto po niya tayong saktan o masaktan, kundi dahil gusto po niya tayong mapalapit sa Kanya. Kaya tandaan po natin, church, that God's discipline is never about punishment. It is about transformation. Hindi po siya yung Diyos na nanonood lang sa malayo, pinapanood lang tayo from afar. Naghihintay ng ating pagkakamali para parusahan tayo. Siya po yung Diyos na, yung type of God na lumalapit po sa atin, nagtutuwid po sa atin at hinuhubog po tayo dahil mahal po niya tayo. So, yun po, no? When God disciplines us, ibig sabihin po nito ay mahal po niya tayo. When God disciplines us, it means that He loves us. Hindi po dahil gusto po niya tayong parusahan at gusto po niya tayong pahirapan. Kaya po every time po na na dumadaan po tayo sa mga challenging times, sa season po ng buhay po natin kung saan marami po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan or may mga times po na nasusubukan po yung pananampalataya po natin. Let us be reminded po na itong season po na ito, God allows it to happen. Not to punish us, not to hindi po para pahirapan tayo, pero para idisiplina po tayo, para ipakita po yung pagmamahal po niya sa atin. Pangatlo po, no? So yung mga nauna po, no, yung una po, God's love is seen in His creation. Pangalawa po, God's love is seen in His discipline. Pangatlo po, God's love is also seen in His patience. God's love is seen in His patience. Basahin po natin sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Sabi po rito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So napakaliwanag po ng sinabi dito na that God's love is a love that waits. Isa po sa pinakakapansin-pansin sa pag-ibig po ng Diyos ay yung kanyang patience po. Yung kanya pong kakayahang maghintay sa atin sa kabila po na ating mga pagkukulang. In fact, kung iisipin po natin yung patience po, it may be a sign of weakness. Pero God's patience is not a sign of weakness, but of deep love. In fact, He is patient even tayo po ay nagkakamali, no? Siya po ay nananatili pong patient po sa atin kahit na patuloy po tayong nagfe-fail. At hindi lang po yun, He waits for us to return no matter how far we have gone. Hinihintay po ng Diyos, no? Patient po siya na tayo po ay bumalik po sa Kanya kahit na madalas tayo po ay lumalayo po sa Kanya. Pero hindi po nababago yung fact that God still waits for us to return anytime po. At hindi lang po yun, no? He withholds judgment because He longs for us to repent, no? So hindi po agad nagbibigay po ng judgment yung Diyos because gusto po niya na lahat po tayo, no, na yung bawat isa po sa atin ay magbalik loob po sa Kanya at magrepent po sa mga pagkakamali po natin. So church, no, yung tanong po sa atin, ilang beses na po ba tayo nagkakamali pero patuloy pa rin po tayo binibigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon? At gaano po natin kadalas nating binabaliwala yung Kanyang patience sa atin? Pero kung iisipin po natin, no, at kung i-realize po natin lahat po ng kabutihan at pagmamahal na pinaparanas po ng Diyos sa atin, may isip po natin na napakabuti po talaga ng Diyos at hindi po siya madaling sumuko sa atin. Yung isang halimbawa nga po, no, kung babalikan po natin ulit yung mga Israelites, no, ito po ay isang halimbawa din po na
kung saan po pinakita, no, at pinamalas ng Diyos yung kanyang patience, yung kanyang pasensya sa mga Israelites. No? Kung babasahin po natin sa Nehemiah chapter 9 verse 17, ang sabi po dito, "You are a forgiving God, gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. Therefore you did not desert them." So kung babalikan po natin yung story po ng mga Israelites nung nandun po sila sa ilang, ito po yung time o yung pagkakataon kung saan pinakita po ng Diyos, no, at pinaranas po ng Diyos yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pasensya sa mga tao pong ito. So nung time po na yon, no, kung babalikan po natin ulit, no, matapos po yung makapangyarihang pagliligtas ng Diyos sa mga Israel, sa bayan ng Israel, no? No, nakita po natin, no, at nakita po nila ng Israel na yung Red Sea po na bumukas ang haliging apoy na gumabay po sa kanila at tinapay po mula sa langit. Ngunit sa kabila po ng lahat po ng mga ito, nakita po natin na paulit-ulit po silang nagreklamo at nagkasala. Ang nireklamo po nila, kulang daw po sa pagkain at sa tubig, no? Kahit na nagbibigay po yung Diyos ng mana at tubig mula sa bato, no? At isa rin po sa nireklamo po nila na mas gusto pa nilang bumalik sa Egypt kaysa magtiwala sa pangako ng Diyos. At hindi lang po yun, gumawa rin po sila ng Diyos-Diyosan, gumawa po sila ng gintong calf, no? Para sambahin sa kabila po ng utos ng Diyos na wag po silang sumamba sa ibang Diyos, no? Pero sa kabila po ng mga hindi magagandang pinakita po nila at ng ginawa po nila, sa kabila po ng kanilang disobedience sa Diyos, no, sa atin pong Diyos, nandun po yung patience po ng Diyos despite their stubbornness. Kung tayo po yung Diyos, no, at ganoon po yung mga taong binibless natin, no, baka iniwan na po natin sila, no? Baka pinabayaan na po natin sila kung tayo po yung Diyos. Pero ano po yung ginawa ng Lord? He never abandoned them. Kahit napasaway sila, kahit sila hindi po sila iniwan ng Diyos sa disyerto. No? Kahit na hindi po sila sumusunod sa Diyos, hindi pa rin po sila pinabayaan ng Diyos. No? He never abandoned them. At yung isa rin po sa ginawa ng Diyos is that He kept providing for them. Patuloy po na nagpo-provide po yung Diyos para po sa kanila. Araw-araw po bumababa po yung mana mula sa langit, no? At hindi lang po 'yun, no? Yung kanila pong mga damit, yung kanila pong mga sandals, yung kanilang mga tsinelas, sa loob po ng 40 years hindi po ito napudpod, no? Hindi po nasira yung kanilang kasuotan, no? No? Kung babasahin po natin sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, ang sabi po rito, "During the 40 years I had led you, that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet." No? So, ibig sabihin po, no, patuloy po na pinag-iingatan po sila ng Diyos, no? Imagine 40 years pero hindi po napudpod yung kanilang mga kasuotan at yung kanilang mga tsinelas, no? No, ito po ay provision po ng Lord, no? Ito po ay pagkilos po ng Diyos. Ito po ay pagmamahal po ng Diyos sa kanila, no? At ganoon po yung patience po ng Diyos, no? Kahit na paulit-ulit nila binabalikan yung kanilang kasalanan, kahit na paulit-ulit po silang hindi sumusunod sa Diyos, kahit na paulit-ulit po na matigas po yung kanilang mga ulo, yung kanilang mga puso, hindi po sila sinukuan ng Diyos. Patuloy pong nag-provide yung Diyos para sa kanila. At ganoon po yung pag-ibig po ng Diyos, no? Hindi lamang po na pinapakita yung pagmamahal niya sa mga tao po, yung sa mga Israelites, pero ganoon din po sa atin. Ganoon din po sa atin ngayon, no? Nasa kabila po ng mga pagkakamali natin, nasa kabila po ng mga disobedience natin sa Kanya, no? Makakaasa po tayo na nananatili pong tapat yung Diyos sa atin, no? Nananatili pong iniibig tayo ng Diyos sa kabila po na ating mga pagkakamali, sa kabila po na ating hindi pagiging perfect. No? Sa kabila po na ating hindi pagiging perfect, we have a perfect God na nagmamahal po sa atin. At ganoon po yung pagmamahal ng Diyos. No? Hindi po ito natatapos at hindi po ito nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. And lastly, no, sa pang-apat po natin na point, no, yung mga nauna pong point, no, nakita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha, sa kanyang disiplina, no, sa kanyang pasensya,
At yung pinaka-ultimate po na paraan na pinakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin is that when uh, when Jesus Christ came came to this world and died on the cross for us. No, God's love is seen in Jesus Christ. Dito po sa Panginoong Hesus po pinakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig po sa atin, no, sa sangkatauhan. Basahin po natin sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi po rito, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Ang pinakamalinaw at pinakadakilang pagpapakita daw po ng pag-ibig ng Diyos ay si Hesukristo, yung ating pong Panginoong Hesus, no? At sa kanya po, nakita po natin ang isang pag-ibig na walang kondisyon, walang limitasyon, at handang magsakripisyo. So si Jesus po ay iniwan ang kaluwalhatian ng langit upang maging katulad po natin. No? Siya po ay nabuhay sa mundong puno ng sakit at kasalanan at upang ipakita po yung tunay na kabanalan. Upang ipakita po sa atin, iparanas po sa atin yung kanyang pag-ibig. At higit sa lahat, siya po ay namatay sa krus para po sa ating pong mga kasalanan. Lahat pa ng mga ito ay representation po ng pag-ibig po ng Diyos po para po sa atin. No? So, kung iisipin po natin, no, sino po sa atin ang gagawa nito para sa isang taong paulit-ulit na nagkakamali, no? Imagine po natin kung meron pong isang tao na gagawa po ng lahat po ng ito, no? Yung iiwan po niya yung glory ng langit, iiwan po niya yung kanyang throne, no? At mabubuhay po siya sa mundo na ito na puno po ng mga paghihirap, ng mga sakit, at siya po ay mamamatay pa po para po sa ating pong mga kasalanan, no? So wala po tayong ibang makikita na gagawa po nito maliban po sa Panginoong Hesus, no? Para po sa mga taong hindi deserving, para po sa ating mga hindi deserve ito, no? Wala pong ibang gagawa nun kundi po yung ating pong Panginoong Hesus. Pero sa kabila po nito, sa kabila po ng pagiging undeserving po ng mga tao, pagiging undeserving po natin, ginawa pa rin po ito ng Diyos. Hindi po dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil mahal po niya tayo. Dahil mahal po tayo ng Diyos. Ang sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Upang tayo daw po ay magkaroon ng buhay na walang. So, meaning to say, God's love is not just expressed po sa mga salita. No? So, it is not just expressed through words. It was proven through life, death, and resurrection po of Jesus Christ. No? So, dito po pinatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Hindi lamang po sa mga salita, pero sa ginawa po niyang pagkilos, no? Sa ginawa po niyang sacrifice, no? Para po sa atin, para po sa mga tao once and for all. In fact, Jesus is the greatest evidence that all of us, na lahat po tayo, you and me, He is the greatest evidence that we are deeply loved. Na mahal po tayo ng Diyos. Amen po. No? Sa ating pong pagtatapos, no, dito po natin ma-realize that bagamat hindi po natin madalas na nakikita po yung pag-ibig ng Diyos, pero ma-realize po natin that God's love is undeniable. Hindi po natin maipagkakaila yung pag-ibig po ng Diyos sa atin kahit na hindi po natin madalas ito nakikita at nararamdaman. Ang sabi nga po sa Romans chapter 8 verses 38 to 39, ang sabi po rito, "For I am convinced that neither death or life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." So sa buong mensahe po na ito, nakita po natin kung paano po pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa paraang madalas hindi pa natin napapansin. Hindi pa natin agad napapansin. Una-una po sa kanyang nilikha, no? Sa kanyang pong mga creation, tayo pong kanyang mga creation. No? Bawat araw na tayo po ay nagigising, yung bawat hininga po na ating pong nilalanghap,
Lahat po ito ay patunay po, no? Ito po ay proof na kanyang pag-ibig. At buhay po tayo, nabubuhay po tayo ngayon dahil mahal po niya tayo. No? Pangalawa po, sa kanyang disiplina, kanyang discipline. Bilang isang mabuting ama, dinidisiplina po niya tayo, hindi para parusahan tayo, kundi para hubugin po tayo. Minsan masakit, no? Pero ang tunay po na pagmamahal ay hindi lamang po sa pagbibigay ng mga gusto po natin, kundi sa pagtutuwid po para po sa ating ikabubuti. At hindi lang po yun, sa kanya rin pong paghihintay, no? Sa kanyang patience. No? Sa katunayan po, tayo po, no? Ilang beses na po tayo lumalayo, bumabagsak, nagkakamali, at tumatakbo po palayo sa Diyos. Pero hindi po niya tayo iniwan. Ang Diyos po ay hindi po sumusuko sa atin. At hinihintay po niya tayo na bumalik at magbalik loob sa Kanya. And lastly po, no, pinakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesus through Jesus Christ. Higit sa lahat, yung pinakamalaking patunay po ng pag-ibig ng Diyos ay si Jesus. No? Hindi lang po niya pinakita ang pag-ibig, ibinigay po niya yung kanyang buhay para po sa atin. Muli po, kung babalikan po natin yung John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ibig sabihin po, God's love is not just words. It was proven on the cross. Sa ginawa po ng Panginoong Jesus on the cross. So yung challenge po sa atin ngayon mga kapatid, how will you respond? Paano po tayo magre-respond po sa pag-ibig ng Diyos sa atin? No? Ngayon, yung tanong po, no, ay hindi kung mahal po tayo ng Diyos. Yung tanong po, ano po yung tugon po natin sa pag-ibig po na ito? Patuloy po ba nating babaliwalain ito? Mananatili po bang matigas yung ating pong mga puso? O tatanggapin po natin ito ng buong puso? Ang sabi po, no? Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 55 verse 6, sabi po dito, "Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near." Kaya po, yan, lumapit daw po tayo sa Diyos habang siya po ay nandyan po. No? At tawagin po natin siya habang siya po ay nandyan. Because darating po yung panahon na matatapos po ito. Na matatapos po yung period po kung saan nandyan po yung grace po ng Lord. Matatapos po yung grace period. No? At darating po yung panahon na hindi na po natin muli na malalapitan ng Diyos dahil andun na po yung katapusan. Kaya wag po nating hintayin yung huli. No? Wag po nating hintayin na mahuli po yung lahat na hindi na po available yung love ng Diyos para sa atin. Hindi na po available yung presence ng Lord para sa atin. Na hindi na po available yung forgiveness at yung mercy ng Lord para patawarin po tayo sa mga pagkakamali po natin. Ngayon daw po, no? Ngayon po yung araw na pagbabalik loob sa Kanya. Ngayon po yung time para i-recognize po natin yung pag-ibig po ng Diyos sa atin at i-recognize na nandyan po yung Diyos para tayo po ay samahan. Nandyan po yung Diyos para tayo po ay i-disiplina. Nandyan po yung Diyos para hintayin tayo na maging mapagpasensya para sa atin. Dahil mahal po niya tayo. Hindi po natin mababago yung fact that God loves us. At yung pag-ibig po niya, hindi po ito nagbabago. Yung pag-ibig po niya noon, ngayon, at magpakilanman ay hindi po magbabago at makakaasa po tayo na ito po ay available po pag lumapit po tayo sa Kanya. Kaya wag po nating hintayin yung huli, at wag po nating hintayin na wala na pong oras. Wag po nating hintayin na huli na po ang lahat para sa atin. Ngayon na po yung araw na pagbabalik loob sa Kanya. Sabi nga po, no, "Seek the Lord while He may be found and call on Him while He is near." Maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Amen.